Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan nyo po at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong impeachment na tinatawag po ng ating mga kababayan na fishing expedition at ito po ay pamumulitika sa Vice President. Dahil paano mo nga naman hindi sasabihin na pamumulitika? Hinahabol mo at pilit mong iniimbestigahan ng confidential fund na 125 million. Samantalang mas may higit na isang damukal ng pera ng taong bayan na meron pong mga politiko na humahawak ng bilyon na confidential fund. Kung yung ombudsman lang na dating sekretary po ng DOJ, si Boying, nakahawak daw po ng 1.5 billion, hindi inimbestigahan. Lalong-lalo po ang Pangulo ng Bansa. Gada taon, mag-4 na taon na po siya humahawak na hindi bababa sa 4.5 billion confidential intel fund. Tahimik po ang mga kawatan at mga buhaya. Di umano. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin ang kaganapan at panuorin at talagang wala po silang mapiga dito po kay Gina Acosta. At napipiko na po ito pong si Attorney Ligutan, mga kababayan. Umpisa na po natin pakinggan lahat ang kaganapan doon. Sa pagkakaalam niyo po, That's why po, Your Honor, ako po ang gumawa ng liquidation, Your Honor. That is correct, ma'am. All You right. have said that. Yeah. Attorney Ligutan, your witness. Now, hindi po ba, ma'am, na para sa 3 quarters ng 2023, this is, I'll break the question down. You also gave 125 billion pesos para sa first quarter ng 2023 kay Colonel La Chica. Di po ba? Nag-release po ako, Your Honor. To La Chica. Opo, Your Honor. For the second quarter, 125 million pesos to Colonel La Chica din. Unbundled si La Chica. You gave 125 million pesos to Colonel La Chica. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Kay siya po ang among security officer nga gitalaga ni Vice President Sara Duterte para mag-implement anang mga confidential activities, Your Honor. Alright, Kay ma'am. siya man ang Yes, naay sir. access, Your Honor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And for the third quarter of 2023, another 125 million pesos in cold cash to Colonel La Chica. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person. It's unanswered, Your Honor. The council is answering. Witness may answer. Counsel is seeking emphasis and clarification. Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your I will Honor. ask this question, Your Honor. Hindi po ba, ma'am, na sa iba't ibang tanong ko, paulit-ulit na yung sagot nyo kasi nga siya yung may alam sa pag-implement ng confidential activities. Hindi nyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot nyo? Napansin nyo po ba? Hindi. Karon, Your Nakita niyo po mga tambay. Yun yung binigay na sa kanya eh. Yun yung binigay ng Vice President. Hindi po ba ito pong prosecutor na ito pong nagpapilit na ini-impeach ng Vice President. Hindi po ba mga gonggong ito? Sino po ba susundin ni Acosta? Di po ba yung boss niya ang Vice President? At doon po niya ipinabigay doon sa nakakaalam. Di ba? Kay Colonel La Chica. Kasi siya ang nakakaalam pagdating sa intelligent. Hindi po ba? Confidential yan. Pero pilit po nilang pinasasama na bigyan ng pera, yung withdrawal, ibigay doon. Kanino ibibigay?
Kiligutan? Ganun po ba? Ano naman kinalaman ni Attorney Ligutan sa Intel at Confidential Fund? Trabaho nila yon. Hindi po ba katarantaduhan at kawalangyaan po yata ang pinagagawa nitong mga tao na ito? Kaya nga po fishing expedition na lang po ang ginagawa po ng mga taong ito. Katulad po nito, buti na lang po, binara siya ni Escudero dahil nga po ang sinasabi niya scam. In-scam daw po. Nakita niyo po mga magsalita itong mga tao na ito para lang po masira at masira po ang kredibilidad ng Vice President kung ano-ano na po ang ibinibintang nila. Wala naman silang napapatunayan. Ibang klase. 2022, hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your taong Honor. bayan? Argumentative. Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at too. And you've That said would it be all anyway. for the prosecution, for the... Lahat na lang po no? Sino kaya ang nag-i-scam, mga kababayan, sa pera ng taong bayan? Ang Vice President po ba? O ang humahawak po ng budget, mga kababayan, ng bansa? Na ang pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag ngayon kung saan napunta. Lalong-lalo po ang issue ng flood control. Sino po ba talaga ang tunay na nag-i-scam sa ating bansa? Ang Vice President po ba? Na iniipit at ginigipit nila sa pondo? Ibang klase itong siligutan, no? Ibang klase. Kaya nga po, sabi ng ating mga kababayan, gaano kaya kalaking maleta ang nadali ni Ligutan daw po, di umano. Ito pa po, mga kababayan. Isama na po natin ito. Excuse me po. Senator Judge. May cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba? Ano po? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor. So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125. Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor, na... Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank? Basta, yun po, paano ko po ma-encash, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Tama. Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya. Tama. Kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang Naintindihan ko, cheque po. Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125? Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor. Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko. Na i-encash. Opo, Your Honor. Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash? Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Nakita niyo po yun, pati yung pag-encash. Talaga naman po i-encash yun Dahil gagamitin po sa intelligence yun. Confidential intelligence fund po yun. Pilit po nilang hinahanapan ng butas. Ito pong confidential intelligence ng Vice President. Pati pag-encash. Dahil ibibigay po doon sa kanilang officer na namamahala. Katulad po ni Colonel Lachica. Siya po ang nakakaalam Siya ang nakakaalam lahat ng operation. May operation po kasi yan yung confidential intel fund. May operation yan. Alam niya kung saan niya po i-distribute dahil nga po sa mga ginamit nila na mga asset.
Hindi po ba sa mga mag-iimbestiga, lalong-lalo po nung DepEd Secretary ang Vice President, talagang malawakan po ang ginawa niya na security sa ating mga anak dahil alam po natin na talagang gigil na gigil po ang mga makakaliwa na kumuha po ng mga estudyante para maging enforcement nila sa bundok at dyan po sa mga rally. Di umano. At naprotektahan po ang ating mga anak dyan. At lalong-lalo po proteksyon ng ating mga anak. Nung DepEd Secretary ang Vice President, wala pong kaguluhan. Wala pong mga nag-aamok, nababaliw at nauulol na mga kabataan at nagchuchugi pa ng kapwa kabataan, kapwa estudyante nila. Hindi po ba? Minabalitaan po ba tayo ng mga kabataan na buang nung panahon ni BP Sara? Hindi po ba hindi? Protektado ang ating mga anak. At naprotektahan ng ating mga anak doon sa mga teacher na nasa kaliwang grupo. Di umano, dahil may mga teacher din po mga kababayan, di umano na nasa grupo po ng kaliwa na sila po ang nagbe-brainwash ng mga utak ng mga estudyante. Hindi po ba? Meron din po dyan. Kaya nga po may party list pa nga sila eh. Sino po ba ang head ng party list ng ACT teacher? Di po ba nasa kaliwang grupo? Di umano. Kaya nga po napakaganda po ng paggamit ng confidential intel fund ng Vice President. Naprotektahan po ang ating bansa, lalong-lalo po sa mga terorista, makakaliwa, na ang ating mga anak ang delikado. Hindi po ba? Kaya nga po itong mga kababayan, ginagawa nila, pilit po nilang ginagawang masama, pati pag-withdraw, pati pagbibigay ng pera. Dito po kay Lechica, kay Colonel Lechica, na siya po ang namamahala ng intelligent. Hindi po ba? Kaya nga po ang tanong natin, bakit hindi nyo rin alamin kung paano naman po mag-withdraw ang Office of the President? Imbestigahan nyo rin, paalam nyo sa mga Pilipino kung how many times mag-withdraw, i-encash ang confidential intel fund ng Pangulo na 4.5 billion. Kailangan niya po yun magastos sa loob ng isang taon dahil pang isang taon lang po yun. Ang tanong natin, nung ang Vice President na 125 million at sabihin na natin 500 million ang kanyang confidential fund, pero nakita po natin ang kapayapaan at katahimikan, mga kababayan, ng ating mga eskwelahan, ng ating mga estudyante, ang ating mga anak na estudyante, naging mapayapa. Bakit ngayon? Napakalaki po ng confidential intel fund ng Pangulo. Bakit po nagkakaganito ang ating bansa ngayon? Kabila't kabila rito, kabila ron, may krimen. Pati mga eskwelahan ngayon. Ilan na pong trahedya nangyayari sa eskwelahan? Nasaan po intelligent? Confidential fund ng Pangulo ngayon. Bakit nagkaaganyan ang ating mga eskwelahan ngayon? Samantalang meron po siyang napakalaking intelligent confidential fund. Bakit ganito ang ating bansa? Hindi po ba napakalaki ng diferensya? Nung merong confidential intel fund ng Vice President, nakikita po natin yung safety ng ating mga anak. Ngayon po ba, may safety ba ang ating mga anak ngayon nung hindi na DepEd Secretary ang Vice President? Mga kababayan, hindi po ba ang laki ng diferensya? Kaya nga makikita mo yung tunay na leader, yung may malasakit, may tapang at pagmamahal sa Pilipino at sa ating bansa, na hindi po tayo pagharian ng grupo na masasama, lalong-lalo na yung nasa makakaliwa. Hindi po ba? Kaya dito nakita niyo po itong grupo nila Ligutan, nila Atty. Ligutan, at grupo ng mga ulupong di umano, grupo ng mga magnanakaw di umano, mga buhaya di umano, na alam mo na ang layunin ng mga taong ito. Ang layunin lang po ay puro pang sariling interes. Real talk. Hindi naman po ang impeachment ng Vice President ay para sa Pilipino. Hindi po para sa atin, para po sa kanila. Dahil napakahirap paniwalaan
ang binibintang po nila na confidential intel fund ng Vice President na nakamit po natin at nakita natin ang katahimikan at kapayapaan, lalong-lalo po nung siya'y DepEd Secretary. Ang ating mga anak ang nakakuha po ng napakalaking seguridad, safety. Hindi po ba? At tayo po, mga magulang, ay nasiyahan dahil mapayapa, walang trahedya sa mga eskwelahan. Tahimik. Kaya kitang-kita mo kung paano ginamit ang confidential intel fund. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, pilit nilang binubuksan ang confidential intel fund ng Vice President. Ano po ang gusto nilang malaman? Gusto nilang malaman kung saan nag-ooperate. Kung saan nag-ooperate ang mga iniimbestigahan ng Vice President, at gusto nilang malaman kung sino yung ginagamit ng mga asset na mga nag-iimbestiga sa kanila. Gusto nilang ipalabas ang mga pangalan nito para po mamarkahan nila, markado. Hindi kaya, wag naman po sana mangyari na masunod po ito po mga kawalangihan at katarantaduhan nitong mga nagpapa-impeach sa Vice President. Wag naman sana, dahil napakadelikado po niyan pag yan po ay inilabas nila, mga kababayan, dahil marami pong madadamay at madadamay na mga nagtatrabaho po sa intelligence. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang paikot-ikot na lang po na ginagawa po nila sa Vice President, at paikot-ikot na lang po ang ginagawa nilang fishing expedition para po ang Vice President ay ipakita sa tao na dapat nating paniwalaan ang mga kasinungalingan nila na pinaggagawa sa Vice President, na parang sinasabi nila na sila ang mga mabubuting tao, sila ang malilinis na lingkod bayan. Tanging ang Vice President lang ang masama, na napakaraming ginawang masama, lalo-lalo sa paggamit ng confidential intel fund. Samantalang sa kanila mo nakikita ang napakalaking trabaho na wala man lang ibinigay na kabutihan sa ating bansa. Puro pamumulitika at korupsyon ang karga-karga nila sa kanilang mga balikat. Yan ang issue nila. Hindi po ba? Ginagawa lang nila pong panakip butas para po mailayo sa issue ng korupsyon, flood control, ito pong Office of the Vice President. Real talk. Hindi po ba? Kaya sana po dumating po ang panahon na ang isang agila ng Mindanao ang mamuno sa ating bansa, para ang lahat ng ito na markado na po ng mga Pilipino, kilala na po ng Vice President ang mga kalikaw na mga bituka ng mga tao na naging sindikato, ginawang sindikato ang gobyerno. Hindi po ba? Ay managot po yan lahat, at ang mga Pilipino ay makakuha po ng katarungan. Magkakaroon lang po tayo ng katarungan pag isang agila ng Mindanao ang mamumuno sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan, at patuloy pa po nilang gagawin yan sa Vice President, yung fishing expedition nila. Tuloy-tuloy po yan dahil wala naman po silang pagmamahal sa Pilipino. Grabe po, umuubos po ng hindi bababa sa 25 million gada impeachment nila. Tuloy-tuloy po yan. Baka abutin pa yan hanggang Disyembre. Mga walang pakialam at pagmamahal sa Pilipino, na ang Pilipino po ay nagugutom at nilulubog sa proyekto nilang flood control. Wala silang pakialam dyan. Ang pakialam lang nila, security nila. Hindi po ba? Yang mga hindot na yan. Yan po mga kababayan, ang impeachment ng Vice President, at alam mo na kung sino ang nakikinabang sa pera ng taong bayan. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At ingat-ingat po kayo. Sa muli po. Bye-bye.